Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toys. Pag-usapan natin itong nangyari dyan sa Pasig. Ito kasing si Mayor Vico Soto, nako galit na galit. Galit na galit itong si Mayor Vico Soto dun sa isang kapitan na unang araw pa lang ng pagkakaupo, nang-aarbor na ng huli. At hindi lang basta-basta nang-aarbor ng huli, ang ginawa nitong tulongis na kapitan na to, sinugod pa yung mga traffic enforcers na naka-assign dyan sa kanyang barangay. O sabi daw na itong kapitan, bago kayo manghuli, kinakailangan nyo munang mag-abiso sa akin. O sabi ng tulonggis na kapitan, turuin nyo yan. Kinakailangan para magpaalam sa kanya bago manghuli doon sa kanyang nasasakupang barangay. O dahil dito mga kababayan, galit na galit itong si Mayor Vico Soto dito sa kapitan na ito. So ito ay paririnig ko sa inyo yung interview kay Mayor Vico Soto tungkol dun sa pangyayari. Hindi ko na po papakita yung video. Kaya ito, pakinggan nyo na lang po yung audio. At yan naman po, kung ano yung itsura ni Vico Soto dyan sa ating screen, ako galit na galit, ayan din po yung itsura niya habang siya ini-interview. Ito po, pakinggan natin. Lumispeto, gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local government of Pasig. Nag-init ang ulo at naggalit si Mayor Vico Soto matapos makarating sa kanya ang report ng ginawa ng bagong halal na kapitan ng Barangay de la Paz. Sinabi umano ni Chairman-elect Acaw Romualdez na kailangan muna siyang timbrehan ng TPMO o ng Traffic and Parking Management Office sa operasyon na gagawin sa kanilang barangay at sinugod pa umano nito ang mga enforcer. Diin ni Mayor, hindi uubra ang walang respeto sa mga kawani ng gobyerno at sa lokal na pamahalaan. May kapitan, nandito tayo sa Barangay de la Paz. Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Acaw, ganyan na kaagad yung ginagawa. Pero mo nagsabi sa TPMO natin, sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de la Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya, kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman ng mukha niyan, first day pa lang ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. O di okay lang, karapatan niya yun. Nasa loob siya ng batas. Pero, pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad, na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? 600? More than 600 traffic enforcers sa buong Pasig. Magtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganto, pakawalan si ganto, kahit isang beses. Tanungin niyo, isa-isahin niyo yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya tapos sasabihin dapat hindi hulihin yan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisyalis yan? Anong klaseng leader yan? Ang leader dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permiso niya? Anong klase yan? Sinugod pa. Sinugod pa kayo? Pinuntahan po kami ron. Basta kayo, sagot po kayo kasi tama ginagawa niyo. Sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Ako, marami akong naririnig, marami akong nababalitaan. Kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi. Dun sa mga nababalitaan ko, dun sa naririnig ko, mga abuse of authority, mga botante galing sa Rizal. Kasi wala naman akong ebidensya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa, ay hindi ako papayag ng ganyan. Unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nakakahiya naman sa mga taga-Barangay de la Paz. Tayo ginagawa lang natin kung anong tingin natin ng tama na sa loob tayo ng batas. Huwag ganyan.
Alright, so kaugnay po niyan ay nag-post din itong si Mayor Vico Soto para mas lalo pang ipaliwanag yung kanyang sinasabi. Ito babasahin po natin. Baka hindi po malinaw yung sinasabi ko kanina sa isang FB Live. Ito nga kanina, yung pinarinig ko sa inyo. Yung iNews Pasig yata yun nandun pero baka i-repost din ng iba. Kanina may nahuli ang TPMO na no helmet at naka-student permit lang. Tinawagan si Kap Akaw para di na siya hulihin. Maya-maya pinuntahan pa ni Kap ang mga enforcer natin para sabihin na bawal silang manghuli sa De La Paz kung walang abiso sa kanya. Matindi ito si Kapitan si Kapitan Akaw Kasi parang iba dating kasi Romualdez daw ang apelyido Matindi, bawal daw manghuli doon sa kanyang barangay kung walang abiso sa kanya. So kinakailangan magpaalam muna. Maling-mali po ito. Abuse of authority. Pag may mali ang TPMO enforcer, lalo na sa Kotong, tinatanggal o suspendido sila. Pero pag tama ang ginagawa nila, sagot ko sila. Kahit mayor pa ang natikitan, pag tama ang huli, respetuhin. Respect the law and respect the uniformed personnel. So yan yung yung pinost ni Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook. Kasi ba naman, etong kaupo pa lang na barangay captain dyan si De La Paz, itong si Akaw Romualdez. Medyo iba ang dating kasi Romualdez alam nyo na, feeling na ito, sobrang taas na niya. At pati yung batas na pinapatupad dyan sa lungsod ng Pasig, mukhang gusto pang baluktutin. At para bang sinasabi niya na yung batas dyan sa Pasig, hindi pwedeng basta na lang ipatupad dito sa kanyang barangay. O kinakailangan daw magpaalam muna sa kanya. So tingnan nyo gaano katulongges itong barangay captain ng De La Paz, itong si Akaw Romualdez. Kaya naman ako galit na galit si Mayor Vico Soto. Di lang natin alam kung ano magiging action dito ng pamunuan ng Pasig. Pero galit na galit si Mayor Vico Soto at sabi niya dapat respetuhin itong ating mga uniform personnel. Kaya dito sa mga taga De La Paz, diyan sa nasasakupan ni Kapitan Akaw. Bakit kasi ang dami-dami yung pagpipilian diyan? Bakit yung pang kapitan na yan ang napili nyong ipapanalo? O tingnan nyo. Tulongges pala yung napili nyong barangay captain diyan sa barangay De La Paz. Pero ininyo nakiusap pala itong pamunuan, itong local government ng Pasig na sabay-sabay ng manungkulan sa 20, itong darating na 20. Pero excited ata itong si Kapitan Akaw at talagang sabik na sa kapangyarihan at ayaw na magpapigil. Gusto niya talagang pumoste dun sa sa kanyang peso bilang barangay kapitan diyan sa De La Paz. Ayun, ang nangyari, pumesto na siya. Yung ibang mga barangay captain, pumayag naman na 20 na. Ito, ibang klase. Ibang klase, mukhang sasakit ang ulo ni Mayor Vico Soto dito sa kapitan na to. At tandaan nyo, barangay captain ng De La Paz, etong si Kapitan Akaw, tandaan nyo yung pangalan niyan. Ito, kasi simula pa lang ganyan na. Sabi nga ni Mayor Vico, mas lalo na kung tatagal pa to. So, mukhang mukhang sakit sa ulo ni Mayor Vico Soto itong si Kapitan Akaw. Ewan ko ba? Kasi di ba sinabihan naman kayo, pipili kayo nung maayos-ayos na na kapitan. Kasi yan yung nandyan sa barangay ninyo, yan yung unang-una yung lalapitan. Paano kung ganyan? Na yung kapitan yung pasaway. Anong mangyayari? Alright, so dito naman kay Mayor Vico Soto, syempre, good job. At sana tuloy-tuloy lang yung ganyang paglilingkod na walang pinipili. Basta mali. At kung tama naman, di tama. At itong ginagawa na itong tulongis na barangay captain dyan si De La Paz, tama lang na na dapat maaga pa, aga pa na. Kasi baka lumala yan, matindi. Ngayon pa lang, kitang-kita mo na pag-uugali ng kapitan dyan. So, dapat talaga sa mga ganyan, kastiguhin agad para hindi gayahin ang iba. So, yun lamang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to at sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.